Praise the Lord. Bago tayo magsimula, tayo po manalangin. Amen? Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong biyaya, sa iyong kalakasan, Panginoon, na patuloy pinagkakalob niyo sa bawat isa. Lord, salamat o Diyos sa buong maghapon o Diyos. Ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan o Diyos, kapayapaan, Panginoon, proteksyon, Panginoon, and provision, Panginoon. Salamat o Panginoon. Lord, sa gabi pong ito, hinihiling po namin, Panginoon, Banal na Espiritu, turuan mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Panginoon, na patuloy na maihayag, Panginoon, ang iyong mga salita. Ito po, Panginoon, ay patuloy na tumubo, yumabong, Panginoon, sa aming mga puso at sa aming mga buhay na patuloy na ikaw, O Diyos, Banal na Espiritu, ang patuloy naming isusukuan, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay patuloy mong baguhin. Patuloy sa araw-araw, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang maluwalhati at maitaas, Panginoon lamang. Hindi namin to kaya, Panginoon, on our own. But by your power, Lord, by your mercy, Panginoon, fill us with your Holy Spirit this evening. Cover this place, Lord, with your holy and precious blood, Lord God. Continue to move freely in our lives, Panginoon, to change us, Lord, to be more and more like Christ, our Lord and Savior. Salamat po, Panginoon. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang team po natin this evening, this month is we are children of light. Ibig sabihin, pag children of light, wala ka sa kadiliman. Okay? Sa panahon ngayon, no, even sa magsimula pa nung ating mga ninuno, ang mga tao mahilig sa madilim eh. Amen? Mahilig sa kadiliman. Sa kadiliman kasi maraming nangyayari na kababalaghan, na hindi ka aya-aya. Amen? But sa gabing ito, let's see, sa salita ng Panginoon, no? Walking as children of God. Tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. Amen? And Jesus Christ is our source of life and He is the light of this world. Amen? So, ang ating pong text ay makikita natin sa Ephesians chapter 5, verse 1 to 21. Amen? Inihiling ko po ang bawat isa na tayo po tumayo. Mag-exercise tayo ng konti. At ating pong basahin. Okay, 1, 2, 3, go. Therefore, be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also have loved us, and given Himself for us, an offering as sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. But fornication and all uncleanliness or covetousness, let it not even be named among you, as it is fitting for saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. Amen. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them, for it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Therefore He says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Okay, medyo mahaba, no? Okay, sana po tayo? See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time. Evil. Therefore, do not be unwise, and understand what the will of the Lord is, and do not be drunk with wine, in which dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ,
submitting to one another in the fear of God. Amen. Maaari na po tayo umupo. Mahaba siya, pero 3 puntos lang po ito. Amen? Hallelujah. Medyo mainit. Okay lang po ba? Tanggalin ko itong ano? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. So, in Ephesians po, no, makikita po natin, Paul was in prison that time, at ito po ay sinusulat niya para po dun sa mga Kristiyano na sila po ay lumago bilang mga Kristiyano. Amen? So ito po sinulat para sila po ay mag-mature bilang mga Kristiyano. Okay? Sino po ba ang gusto lang lagi baby? Wala po, di ba? Kahit yung mga bata, ayaw nila, lagi lang silang baby. Gusto nila, kumawala na rin. Kung baga sa ano, pag natutong maglakad yan, maglalakad yan. Amen? Ang pinakamahalaga po na nating maalala, maintindihan na sa pagiging Kristiyano, kailangan po ng disiplina. Amen? At ang disiplina po ay para po ma-develop tayo to be God's children o yung tunay na mga anak ng Diyos. Amen? At ito po yung pinakaano ng book ng Ephesians na tayo po ay meron tayong tinatawag na pagkakatawag. May purpose, may layunin ng Diyos kung bakit niya tayo niligtas. Amen? Lahat po tayo may purpose. May layunin tayo. Kasi ang taong walang purpose, wala siyang direksyon sa buhay. Amen? Tayo may direksyon tayo. Tayo po ay tinawag ng Diyos para po maglingkod sa Kanya, magbigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Napakahalaga sa panahon ngayon, mga kapatid, na magkaroon tayo ng malalim na pag-aaral, patuloy na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dahil, kung makikita natin sa social media, puro na lang kung ano lang yung makikita mo maganda, okay na yun, trending na agad. Amen? Pero ano ba talaga ang dapat na ng mga Kristiyano? Saan ba dapat tayo nagbababad? Kumusta po ang lakad natin sa Panginoon? Madilim ba? Nasa liwanag po ba tayo? Lumalakad po ba tayo ng may kaliwanagan sa Panginoon? Pag lumalakad tayo ng kaliwanagan sa Panginoon, lumalakad tayo ayon sa Kanyang mga salita. Amen? Hindi po natin yun magagawa kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen? So mga kapatid, mahalin natin sa Kanyang salita at patuloy tayong mag-aral. Amen? Sabi po dito, the day of the Lord, sabi dito, a house of Jacob, come and let us walk in the light of the Lord. So tayo bilang mga Kristiyano, ang Panginoon ang ating pong ilaw. Amen? Kaya imposible na ang hindi mananampalataya ay meron siyang ilaw. Okay? Maliwanag po, no? Ano sinasabi sa salita ng Panginoon? They are dead, di ba? Pag sinabi mong dead, patay. Patay spiritually. But tayo po ay binuhay at nakakilala tayo sa Panginoon. Amen? At sabi po, ang Diyos ay ilaw. Ang buhay natin dapat nag-iilaw. Hindi po siya dapat kumukuti-kutitap lang. Dapat nagliliwanag. Nagliliwanag na si Jesucristo, ang Diyos natin, si Jesus, ang nakikita sa buhay natin. Sa anong paraan? Paano tayo manalita? Paano tayo kumilos? Paano tayo makitungo sa ibang tao? Paano tayo tumatanggap? Kumbaga sa ano yung reaction natin? Paano ba tayo mag-response? Is my response reflecting the character of Jesus? The character of God? Amen? So dito pa mga kapatid, sabi sa John chapter 8, verse 12, Jesus is the light of the world. Once more, Jesus address the crowd and he said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in darkness, but will have the light of light. Tayo na sumusunod sa Panginoon, tayo na may relasyon sa Panginoon, tayo po ay dapat lumalakad sa liwanag. Dahil ang Panginoong Hesus, siya ang source ng light ng buhay natin.
Without Jesus, imposible na maraming kasabi, di ba? Maging mabait ka. Yung pagiging mabait, mga kapatid, resulta yon ng pananampalataya natin. Resulta. Ibig sabihin, bunga. Hindi yon yung dahil, mabait na tayo. No, hindi. Kaya sa buhay natin, kailangan nating magliwanag ayon dun sa liwanag ni Kristo. Okay? Kasi maraming nagsasabi, di ba? Maraming magaling na magsalita, pero end of the day, hindi mo nakikita yung liwanag sa buhay. Amen? Kumbaga sa those who follow Jesus are walking in the light. Question sa atin lahat yun. Yung paglakad po ba natin, si Kristo ang nakikita? O nagliliwanag po ba tayo? O baka paminsan-minsan lang tayo nagliliwanag. Nagliliwanag lang tayo kapag may gawain, may Thursday, may Friday. Amen? O nagliliwanag tayo araw-araw. Amen? Amen. Dapat po. Amen? Hallelujah. To walk is to live one's life. Sabi ito, one lifestyle or way of life. Sa ating buhay, isa lang dapat ang lifestyle natin. Lifestyle ng isang Kristiyano. Amen? And dapat nagpo-progress tayo, mga kapatid. Hindi ka lang lagi yung pinipili mo lang, puro lang love lang gusto mo na preaching. Amen? Puro love lang ang gusto mong preaching. Puro gusto mo, grace lang. Pero yung, kumbaga sa yung mga magandang bagay po yun. Pero yung holiness, let's talk about holiness. Paano lumakad na may kabanalan sa Panginoon? Amen? On our own, we cannot do it. Amen? But by His power and grace, yes, we can. Bakit? Kailangan ang isang Kristiyano, lagi siya nagsusurrender. Amen? So yun po, very biblical po ang light. Amen? And the source of light is nothing but the Lord Jesus Christ. Amen? Okay, sige. Next. Okay, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Kapag nagliliwanag ang buhay natin, nakikita ng mga tao kung anong ginagawa natin. Amen? Ang masakit po dyan yung, ay, Kristiyano yan, di ba? Ba't ganyan? Okay? Wala naman po sigurong ganun dito. Amen? Dahil end of the day, patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Mag-submit po tayo sa authority ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Amen. Tayo po ay tinawag at kailangan natin maging ilaw. Sige, diretso na po tayo. Hallelujah. Walking as children of God. Number 1, dapat po tayo ay bago po yan. Sabi sa verse 1, therefore be imitators of God as dear children. Sino ba yung ama natin? Diba, pag tayo, bilang mga anak, gusto natin, kagaya tayo ng tatay natin o magulang natin, amen? Baka naman iba yung gusto nyong mahirap yun, amen? Ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Therefore, be imitators of God. Sino ba yung ama natin? Amen? God. Anong meron ng Panginoon? Holy. He is holy. Okay? Pag sinabi mong holy, okay, dapat banal yung paglakad din po natin. Wala yung partial. Amen? Compassionate ba tayo? Kasi ang Lord, compassionate siya, tama? Mapagmahal ba tayo? O pagka mayroon ng umaaway sa atin, inaaway din natin. Amen? Integrity. Mahalaga yun. Okay? Mga kapatid, sa buhay natin, yung pattern dapat natin si Jesus. How we live this life should be pattern. Paano si Jesus ay namuhay sa mundong ito. Una sa lahat, walk in love. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 2, walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us as an offering and sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Namumuhay ba tayo ng may pag-ibig? Amen? Parang tahimik kayo, Bibilisan ko pa para medyo bibilisan ko pa. Okay, hindi ako makapag-DN kasi nga baka tawag nito, hindi meron something
Ayan. By the grace of God, mag-ingat po tayo kasi marami talagang sa panahon ngayon, medyo ingatan tayo ng Panginoon, no? Sa kalusugan natin. Amen? Mga kapatid, ang sinasabi pong na pag-ibig dito, yung kagaya kay Jesus. Jesus shown us a sacrificial like of love. Okay? Sabi po dito, di ba, sabi ng Panginoon, He gave Himself for us. Sa buhay ba natin, mga kapatid, ang mga bagay na to sa mundo ay para sa sarili lang niya. Okay? It was us before, yung para sa sarili lang natin. Dahil na kay Kristo tayo, dapat hindi na tayo nag-i-enjoy sa mga bagay na to. Ano ba to? Sexual immorality, all impurities, greediness, covetousness, greediness, pagiging sakim. Okay? Okay? Wala naman sakim siguro dito, no? Amen? Kasi nga, sabi dito, it's not proper for all the saints or among saints. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Hindi yun kaaya-aya o hindi naaayon. Okay? Sabi dito, wala pong, itong medyo mabigat dito mga kapatid. Verse 5, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, or that is an idolater, okay, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Ito yung luma natin pagkatao. Dapat hindi tayo namumuhay kagaya nito. Amen? Mga kapatid, yung ating po bang paglakad sa Panginoon, we are willing to sacrifice our time, our energy in serving God, God's people in the same way. Ibig sabihin, mga kapatid, sa buhay natin, mas gusto ba natin ng comfort lang lagi? Alam mo yung comfort? Mas masarap sa bahay. Okay, makikinig na lang ako online. Okay, naka-online na tayo ngayon? Naka-online po tayo, no? Okay, so sa mga online po, punta po tayo sa church. Mahalaga po na pagka kaya naman, punta po tayo ng church. Mahalaga yun, mga kapatid. Sama-sama tayong sumamba sa Panginoon. Okay? Sa paglilingkod sa Panginoon, we sacrifice also time. Most of the time, yung energy natin, tama? Pero ang kagandahan doon, mga kapatid, we do it dahil mahal natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 2, okay? Yan, sabi dyan, walk in love. Love is sacrificial like Christ. Amen? So, we are willing to give up comfort into sacrificing our time, energy, and serving God's people the same way. Sample lang ng service natin sa Panginoon. Kapag po tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pagluluto, we serve God and we serve His people also. Di ba pagka nagluluto? Kasi you give your best. Tama? Yun yung yung gift mo. Kaya, tandaan natin, iba-iba tayo ng gift. Pero ang kagandahan, pag pinagsama-sama yon, ang kapurihan lagi sa Panginoon. Amen? Pag ang iglesia ay may kaayusan, nakikita ang glory ng Panginoon. Amen? Totoo po yun. Kasi ganun, ang God, ang Diyos natin ay Diyos ng liwanag at lahat ay may kaayusan sa Kanya. Amen? Sa buhay din natin, dapat maayos din po yung paglakad natin. Hindi yung kung saan-saan lang tayo nagsusuot. Kung ano-ano lang gusto natin gawin o lakaran. Ito, pangalawa, walk in light. Una, walk in love. Pangalawa, walk in light. Sabi dito, Ephesians chapter 5 verse 8, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Mga kapatid, okay, mahalaga na maintindihan natin na tayo po ay mga anak ng Diyos, nararapat lamang na tayo ay lumakad sa kaliwanagan. Yes, nagkakasala tayo, okay? Pero bumabalik tayo sa Panginoon. Hindi tayo nananatili doon. Yung puso na nagsusurrender na, Lord, ito yung kasalanan ko, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon, at patawarin. Yung hinahayag mo sa Panginoon at hindi ka nagkukubli. Alam mo, nagkukubli, yung nagtatago? No. Ang kasalanan na dapat po isinusuko sa Panginoon, inihahayag natin sa Panginoon.
at ang kapangyarihan ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng kalakasan at katagumpayan, maano mo na lang na, ay, ano tawag doon? Tinanggal na pala sa akin ng Panginoon ang bagay na to, ang kasalanan na to, ang bisyo na to. Amen? So yun po. Tayo dito, try to discern what is pleasing to the Lord. Ano yung nakakalugod sa Panginoon? Amen? Mga kapatid, dapat si Jesus ang nakikita sa atin. Amen? Wala nang iba. Hallelujah. Walk in the light, to shine, to stand out, not to blend in. Alam mo yung blend in? Hindi yung may kape na blend, di ba? Hindi yun. Blend 45, yun. Naalala ko. Okay, hindi po yun. We should not blend in. Alam mo yung blend in? Kung ano yung ginagawa, halimbawa sa trabaho, kapag nag-joke sila, do-joke ka rin. Medyo may may karga pa. Okay? Huwag ganun. Okay? Kasi hindi maganda yung, di ba yung mga joke na medyo may green na yung sinasabayan mo pa? Nasa ng light. Walang magiging light nun. Okay? Better to keep our mouth quiet, di ba? Kasi we are not enjoying that. Kasi, yun yung sinasabi mga kapatid, no? We need to stand out. Sa buhay natin, no? Isipin natin na para ma-expose, sabi dito, okay? Verse 12, for it is shameful even to speak of the things that they do in secret. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. For anything that becomes visible is light. Ibig sabihin, magliliwanag tayo. The way we walk, the way we talk, the way we, tawag dito, paano tayo nag-respond. Even mga kapatid, sa trials. Okay? Expect it. Kasi lahat naman may mga trials and troubles eh. Amen? Expect it. What you should do, embrace it. Embrace the Lord in that time of need. Amen? Wala tayo. Parang ganito yan eh. Lord, wala akong magagawa, Panginoon. Pero ikaw ay makapangyarihan. Lord, hindi ko kayang pagalingin ang sarili ko, Panginoon, but you are my healer. Amen? Lord, wala akong kakayanan, Lord God, to raise this fund, but you are my provider. Amen? Lord, wala akong control, Panginoon, sa nangyayari sa Pilipinas, Lord, but you are in full control. Even sa family natin, mga kapatid. Lord, hindi ko alam, Panginoon, magiging future ng mga anak ko, but Lord, I do believe your plan is perfect for them. Amen? We have so many worries, but end of the day, it's how we embrace yung ng Panginoon, na Lord, you're in full control. You are my light, Lord. Kasi kadalasan, when we, pag nag-worry na tayo mga Kristiyano, darkness na kadalasan ang pupunta. Not total darkness, sometimes those cloudy, yung di ba, pagka may hamog, lahat na nag-drive, o kahit hindi ka nag-drive, sa umaga, tignan mo ngayon. Di ba, may hamog, kahit doon sa windshield, hindi mo siya makita kahit na nakasalamin ka pa. Unless na lang, i-on mo yung heater or para maalis yung hamog. Minsan kadalasan, sa pag-worry ng tao, sa dami mong iniisip, instead na ibigay mo sa Panginoon, huwag nating hayaan yung problema ang magpabagal sa atin sa ating paglago sa Panginoon. Huwag nating hayaan ang problema ang maging dahilan para yung ilaw na meron tayo, yung liwanag na meron tayo, kasi ang hirap nun, mga kapatid. Di ba? Bilang Kristiyano, yes, dadaan tayo talaga ng mga pagsubok. Testing. It's full of testing, but end of the day, those testing, we will see the hand of God that He is doing miracles in our lives. And we can testify, the Lord is good. The Lord is faithful. Amen? Kaya wag nating isipin lagi na, sana wala akong testing, walang trials. Okay? Darating yan. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga anak. Para tayo lumakas, He will sustain us. And kung hindi man isinagot ng Panginoon yung answer as per dun sa request natin, be thankful. Kadalasan kasi yung mga desire natin, ang nakikita natin dito lang eh. Pero ang nakikita ng Lord, na anak, pagka binigay ko sa yan,
baka ikakapahamak mo yan. O, baka lumayo ka sa akin. Yun yung nakakatakot. Kasi kadalasan yung blessing, nagiging ano siya nagiging instrument siya para lumayo ka sa Panginoon. Okay? So mga kapatid, stick to one tayo. Amen? Stick to the Lord tayo. Okay? Yung light, dapat nag-stand out. Amen? At si Jesus yun. Hallelujah. Number 3, ang bilis Okay? Okay, number 3 na agad Okay? So yun po, mahalaga yung sa buhay natin, na isipin natin na ang gagawin ko ba ay makakapagbigay ng kapurihan sa Panginoon o hindi? Yun yung tanong Simpleng tanong, di ba? Lord, pag ginawa ko ba ito, magbibigay ng kapurihan sa ito o hindi? Simpleng tanong. And if ito yung kapurihan sa Panginoon, gagawin ko po. And remember, the Holy Spirit is in us. We can discern, okay? Ito na po yung wisdom. Number 3, wisdom. Walk in wisdom. Sabi po dito, see then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. The days are evil? Okay, sino yung nagsabing hindi? Ngayon, ang dami AI na, di ba? Yung AI, kaya gumawa ng kaya gumawa ng story. Lagay niya yung picture mo dun, tapos, alam mo yun, fake news pala yun, dali tayo dyan. Okay, maging maingat po tayo mga kapatid. Kaya sa buhay natin, napakahalaga ng wisdom. At sino po ang source ng wisdom? Ang Panginoon. Ang banal na Espiritu. Di ba sabi sa James? Chapter 1, verse 5, those who lack wisdom, ask, and He will give us wisdom. Amen? So yun po, sabi dito, pangalawa, understand the will of the Lord is. Sabi dito, okay, sa mga boys naman tayo. Sabi dito, bawal daw inom. Okay? Okay? Dronke? Ano yun? Okay, drunk. Okay, dronke. Dronke. Do not get drunk with wine. Okay? Kasi kadalasan, naaalala ko dati, sabi, hindi, lang naman, shot lang. Ano yung tawag doon? Pakikisama. Yung pakikisama. Yung word ng pakikisama, ang dami ng sinira niyan. Okay? Kaya mahirap yung nakikisama Tandaan natin mga kapatid, kapag tunay ang kaibigan mo, pag sinabi mong no, it's a no. Hindi kanya paporsahin. Huwag nating hayaan, nabulungan tayo. Alam mo bakit kadalasan gumigibiin tayo? Kasi gusto din natin nagpapawis Ano yun? May nagpapawis pa to di ba? Nagigibiin ka. Kasi, deep inside us, may tinatawag tayong default setting. Anong default setting natin? Our old nature, yung dating tayo, yung lumang tayo, nandiyan pa yan. Pero magpasakop tayo sa new nature natin. Ang banal na Espiritu kasama natin. Amen? So, pag sinabi niya ano lang yan, you can say no. Pastor, pagka pumunta ba dun sa unbeliever, in-invite ako. Let's say, in-invite ka. Okay? Alam niya dati, ano ka? Drunken ka Ayun, nag-drunk ka Okay? Isa lang yan, Brad. Okay? You can say no. Okay? It's how we stand. Amen? Mga kapatid, nagkakaroon lang ng separateness o masiseparate lang tayo dun sa dark kapag lumalakad tayo sa light. Ganun po kasimple yun. Pero kung sabi mo ikaw light, pero isa lang naman, dahil sa pakikisama, yung puting damit, nagkaroon ng mantsa. Okay? At kadalasan, yun yung ginagawa ng kaaway para manghina ka. Yun yung ginagawa ng kaaway para hindi ka maging pagpapala dun sa mga kaibigan mo. Amen? Ay, hindi, parehas lang naman Yung Christian na to, nag-umiinom.
Lalo na pag kasi pastor ang uminom. Yun nakakagulat doon. Or yung leader ang uminom. Okay? Isa lang naman eh. Mga kapatid, napakahalaga nito, no? Sinasabi ng Panginoon, no? Instead na magpakalasing ka, simple lang, to be filled by the Holy Spirit. Magbabad tayo sa Panginoon. Magbabad tayo sa Kanyang salita. At patuloy nating i-ask na, Lord, I submit to your authority. Patuloy mo akong baguhin, Panginoon. May mga kahinaan tayo. Iba-iba nga lang. I-declare natin yun sa Panginoon. I-surrender natin sa Panginoon. Kasi lahat po tayo ay makasalanan. Nandun pa tayo sa proseso na inaayos tayo ng Panginoon. Binabago tayo ng Panginoon. Araw-araw. Amen? Hallelujah. Saan na tayo? Okay? Matatapos na tayo Okay. So yun po. Sabi dito, walk in wisdom, being filled by the Holy Spirit. Sabi dito sa James 1:5, ito po yung sinasabi ko kanina. If anyone of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously. Pag sinabi mong generous, mapagbigay talaga. Sabi nga sky's the limit. Okay? Nakarinig ba ang sky's the limit, di ba? Hingin mo sa Panginoon at bibigay niya yon ng masagana. Okay? Ng masagana. Amen? Sabi po dito, living our daily life of full surrender, submission to the power of the Holy Spirit with a grateful heart for everything. Kasi mahalaga yung nagpapasalamat ka. Ito po sabi sa verse 20. Giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Pag sinabi mong giving thanks always, pipiliin mo lang ba yung good day mo? Pipiliin mo lang ba yung may bonus ka? Pipiliin mo lang ba yung wala kang trials? Pipiliin mo lang ba yung mga panahon na masaya, happy, joyful ka, super blessed ka? How about those days that you are struggling? Those days that you are facing your storms of life. Okay? Iba-iba ng storms. Storms of addiction. I don't know whatever addiction is that, but when we submit to the Lord, isa lang po na natutunan ko sa Panginoon, mga kapatid. When we declare to the Lord, Lord, hindi ko kaya to. Tulungan mo ko, Panginoon. Yes. And the Lord is so gracious. He is so powerful. He will take it out, mga kapatid. Dahil gusto ng Panginoon na gamitin niya tayo. At matuloy tayong magliwanag. Kasi kadalasan, kaya hindi tayo makapag-serve kasi may karga eh. May daladala ka eh. May iningat-ingatan ka eh. May nakatago kang kwarto na hindi mo pa binubuksan. Hindi mo pa sinusuko sa Panginoon. Patuloy natin isuko ang buhay natin sa Panginoon, mga kapatid. Whatever it is. Walang mahirap sa Panginoon. Amen? Walang mahirap sa Panginoon. Kaya niya tayong baguhin. Kaya niyang linisin yung madumi nating buhay. Amen? Hallelujah. So yun po, mga kapatid, napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos, magpasalamat tayo palagi. Be thankful. Yung mahilig ka magpasalamat, na Lord, salamat sa umagang ito. Iba yun eh. Bakit? Kasi ina-acknowledge mo na tapat ang Diyos. Ina-acknowledge mo na hindi nagkukulang ang Diyos. Ina-acknowledge mo na siya ang may control kahit may problema ka. Kahit may suliranin ka. Yun yun. Yun yung Diyos na pinaglilingkuran natin na whatever it is, Lord, I submit. I know that you're in full control. At doon yung foundation. Alam niyo, mga kapatid, sa buhay natin, kapag down na down tayo, and we continue to humble ourselves, nagiging selfless tayo eh. Yung hindi na sarili mo iniisip mo, pag naranasan po natin yon sa araw-araw, na hindi mo na lang sarili mo iniisip mo na yung kapatid mo sa Panginoon. Iniisip mo na yung pamilya mo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. And then you start to pray. Maging mapanalanginin po tayo. Amen? Doing good. Kailangan ba doing good? Yes. Fruit po yun. Result po yun ng ating paglakad sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, napakahalaga bilang mga Kristiyano na tayo ay patuloy na sumusurrender sa Panginoon. And we desire to obey the Lord. To obey His word, to continually
surrender to the power of the Holy Spirit. Siya yung magbabago sa atin. Surrender natin kung anong mga kasalanan meron tayo. Amen? And the Lord will continue to reveal to us na, anak, ito ang layunin ko sa iyo at patuloy kang lumago at patuloy kang magamit sa ubasan ng Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid. No exemption. Kapag tayo tinawag ng Panginoon, may layunin siya sa atin. Amen? At magpatuloy tayo lumakad sa liwanag. Amen? Hallelujah. Ayun, tapos na. Walking as children of God. Tatlong bagay. Walk in love. Walk in light. Walk in wisdom. Amen? So mga kapatid, sa gabing ito, no, we cannot imitate God in our own strength. Tandaan po natin, sa sarili natin, di natin kaya. The Holy Spirit empowers us to reflect God's character and live according to His will. Amen? So yun po, napakahalaga po yun na i-acknowledge natin na, Lord, fill me with your Holy Spirit and help me, Lord. Guide me to walk according to your will. Amen? So yun po. Walking in light, tayo dito, by following Jesus, growing in His grace, and living through the power of the Holy Spirit. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Nakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyong mga salita, Panginoon, na kami na iyong mga anak, Panginoon. We, your children, Lord God. Kami po, Panginoon, ay patuloy na lumakad, Lord God, sa kaliwanagan. Na ikaw, Panginoong Jesucristo, ang makita at mag-shine, Panginoon, sa buhay namin. Lord, we cannot do this on our own, Lord God, to walk in love, to walk in the light, to walk in wisdom. But Lord, Holy Spirit, you will empower us, Lord God, as we continually surrender our life to you day by day and continually to desire, Lord God, to obey your word, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, ang kahalagahan, Panginoon, ng paglakad ng may kabanalan, Panginoon, dahil ikaw ay banal. And Lord, sa mga struggles namin, Panginoon, Lord, we continue to surrender our lives to you, Panginoon. Isinusuko namin sa iyo ang buhay namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na manguna at patuloy na maluwalhati. Anumang balakid, Lord God, ng kasalanan, Lord, we surrender it to you, Lord God. Ikaw lang po, Panginoon, ang makapangyarihan na makaalis nito. Lord, grace us, Lord, where you continuous wisdom to discern, Lord God, your will sa buhay namin, Panginoon. At sa araw na paglakad namin, makapamuhay po kami, O Diyos, na may kabanalan sa iyong biyaya at kapangyarihan lamang, Banal na Espiritu. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po.